ang ating pong devotion this morning, we entitled Strong or Be Strong and Courageous, Disciple of Christ. So alam po ninyo, lahat po ng mga tagasunod ng Diyos ay they are disciples. And disciples are students, they are ready to hear and obey their master, their teacher, no? Ang kanila pong guro. At syempre, alam po ninyo, in the Old Testament, nung wala pa pong mga hari, sila po'y pinapangunahan mismo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod. Nangungusap ang Diyos sa kanyang mga lingkod. At kapag merong gustong ipaabot ang Diyos sa mga sa Israel, ay ito'y ipinapaabot niya sa mga propeta or yan, sa pangunguna po ni Moses. At ito po, no, ang isa po sa salita na pinanghawakan ko na ako po ay tinawag ng Panginoon dahil wala po akong kakayanan I have no ability, I have no talent, no? At I have no supporter and no one wala po akong masasandalan. And ito po yung verse na binigay sa akin ng Panginoon in Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Wow. This is a very strong, very powerful, alive, and active Word of God that installed into my heart, mga kapatid. At alam po niyo, pagka meron kang pinanghahawakan ng salita ng Panginoon, at ito ginawa mong buhay at buhay sa puso mo, you cannot be discouraged. Of course, marami po tayong may encounter sa buhay po natin na nakaka-discourage. Marami tayong na-encounter na pwede tayong sumuko, pwede tayong bumigay, huminto, tumalikod, huwag nang magpatuloy, lalo-lalo na sa paglilingkod at sa pagiging mananampalataya. Pero if you are a committed and a faithful disciple of Christ and you receive that love of your master, the love of your father, I tell you, wala kang, no choice ka eh. Sa mundong ito, wala kang mapupuntahan. Katulad nga po dun sa pangyayari doon, John chapter 6, sa mga alagad, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo ang mga malalalim na mga salita at hindi kayang i-comprehend ng mga nakikinig sa Kanya. May mga alagad na hindi po napangalanan at sa bigat ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kung hindi nyo inumin ang aking dugo at hindi nyo kainin ang aking laman, hindi kayo magiging alagad ko. No? You're not really my disciple. So hindi po nila maintindihan anong ibig mo sabihin. If you're gonna take it literal, ba't ko iinumin? Ano ako, aswang? Ano kakainin ng laman mo? Ano, cannibalism? So para sa kanila, they cannot comprehend actually. Kasi nga, only those spiritual people can understand yung sinasabi ng Panginoon. Kaya marami po nagtalikuran kasi para sa kanila, wala, itong sinusundan natin, parang hindi alam ang pinagsasabi, parang may sinto-sinto, parang ganun eh, no? Kapag hindi mo maintindihan talaga ang isang bagay, talagang you can judge them as, parang hindi tama na sundan. Pero sinabi po ni Lord, ang bawat salitang sinasabi ko ay espiritu at buhay. So I'm not talking to the flesh. I'm talking to the spirit. No? So pinapaliwanag doon ng Panginoon na yung dugo niya, ang pag-inom, ay ibig sabihin, sampalatayanan mo na ang kanyang dugo ang siyang maglilinis sa inyong mga kasalanan. At ang kanyang katawan, ang siyang pagkain, the bread of life. Na ibig sabihin po niyan ay sampalatayanan mo na ang kanyang katawan, the body of Christ, is the food from heaven. Okay? Yun po yung tunay na pagkain. Na ito pong ating kasalanan ay nabayaran na sa pamamagitan ng sakripisyo na tinanggap ng Panginoong Hesus ng kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Yan pong ibig sabihin, kaya nga sabi niya,
Ang aking mga salita ay spirito at buhay. Ngayon, hindi naintindihan ng mga alagad, sila po yung nag-alisan. Kaya sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo, aalis din ba kayo? Ang dami nag-aalisan. Ayan, oh, nag-aalisan na sila lahat. Aalis din ba kayo? Ang ganda po yung sinabi po ni Pedro, no? Saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Nasa iyo ang buhay. Saan kami pupunta? So, ganun din po sa mundong ito, no? Minsan, parang yung iba pagod na sa kanilang pagiging Kristiyano, pagod na sa kanilang paglilingkod. Pero sa totoo lang, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Kanino ka hihingi ng tulong? Saan ang punta ng buhay mo? Where is the direction of your life if you stop? No? Kaya ito po, lalo-lalo na ang pagkasabi ng Panginoon, no? Do not be afraid. Be strong and courageous. Kung bakit sinabi ni Lord na be strong and courageous kay Joshua, kasi marami silang kakaharapin na mga pagsubok. Maraming laban ang kanila pong kakaharapin sa buhay. Kapatid, marami tayong mga laban sa buhay. Laban sa finances, laban sa kalusugan, sa relasyon, sa pagtatanggol, sa ating pananampalataya, laban sa anumang discouragement. We have a lot of battles in life. So, dito po sa The Passion Translation, ang ganda yung pagkasabi, I repeat. Alam niyo ba na kapag sinabi ni Lord na I repeat, doon naman po sa NIV, have I not commanded you? Di ba sinabi ko na sa iyo? Sinabi ko na sa iyo na ibinilin ko sa iyo. Ngayon naman, I repeat dito po sa The Passion. Alam niyo, kapag meron pong inuulit sa Biblia, ibig sabihin, lubhang napakahalaga. Na kinakailangan mong unawain, paniwalaan, sampalatayanan, sapagkat yan po'y binibigyan ng emphasis ng Diyos. Nang ibig sabihin niyan, huwag mong kalilimutan yung salitang yan, sapagkat tinitiyak ng Diyos na ito'y kanyang papangyarihin, gagawin sa iyong buhay. I repeat, be strong and be brave. Do not yield to fear nor be discouraged. Huwag kang magpailalim sa takot at huwag kang ma-discourage. For I am Yahweh. Ang ganda yung pagkasabi dito. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi po sa NIV. Dito po sa TPT, I am Yahweh your God. Alam mo niyo ba yung salitang I am Yahweh? Yan po ang ipinakilala ni God sa kanyang sarili kay Moses. Nung tinanong, sino po, anong pangalan ang sasabihin ko? Kung tatanungin nila, sino ang nagsugo sa akin? Sabihin mo sa kanila, I am. Ako. Ako'y si ako nga. No? I am Yahweh. At kapag ka nandyan po si I am, no, sa iyo, mga kapatid, Yahweh, the creator of everything, the most powerful one, ang pinakamarunong sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, at pinakamapagmahal sa lahat. Yan po si Yahweh. I am. And I will be with you wherever you go. Yan po yung panghawakan natin. The Lord is with you wherever you go. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. The Lord is with me wherever I go. Ooh, glory to the name of Jesus Christ. Just give thanks to God. So, be strong and courageous. Minsan, naalala ko, doon po nung tumatawid po yung mga alagad sa dagat Galilea, ito po yung tagpo na si Jesus ay nagpaiwan doon po sa pampang at nagpray. Pagkatapos po na nagpakain sila ng 5,000 na katao, ay nagpray ang Panginoon. Alam po ninyo, in every miracle, in every activity, si Lord po ay nagpapasalamat sa kanyang Ama. Hindi siya sumama sa mga alagad na tumawid. Mauna na kayo, sabi ng Panginoon. Then, madaling araw, sumunod ang Panginoon, naglakad sa tubig. Siyempre, madaling araw, tapos mayroon kang makita na naglalakad sa tubig. Sabi ng mga alagad, multo! Ikaw nga naman, di ba? Halimbawa, nasa tubig ka. Pag nasa dagat ka, madaling araw, tapos may makita kang naglalakad, tatayo talaga lahat ng balahibo mo. Lahat talaga, pati kilay mo tatayo,
Napasigaw sila, may multo! Ayan. Ang sabi po na, di ba natakot sila? Ang sabi ni Lord, ang ganda ng kanyang salita, huwag kayong matakot. I am. Doon po sa original version, do not fear, I am. Yun po ang sabi niya. Pero doon po sa mga paraphrase na, huwag kayong matakot, ako ito. Yan. Ako ito. I am. Ayun pong word na I am doon, pagpapakilala ng Panginoong Hesus sa mga alagad that I am He na tumawag sa inyo. I am He who introduced the God to Israel, sa Israelites, through Moses. I am. So, kaya nga po nung tumagos sa puso ni Peter, yon, kung totoong ikaw, sabi niya, sabihin mo, ako ay maglakad. Ako ay pupunta diyan. So, to make the long story short, mga kapatid, naranasan po ni Pedro ang maglakad. Now, I'm just nagsegue lang po ako doon sa word na I am. Na kapag yung I am ay sumasama sa iyo, kasi ito po ang pangako niya, I will be with you wherever you go. Ooh, glory to God. Make that word of the Lord alive into your heart, my friend. Gawin mong buhay sa iyong puso yung salita na yan ng Panginoon. I am with you. I am Yahweh your God. And I will be with you wherever you go. Sa panahon na ikaw ay lupaypay, nag-iisa, kapatid, the Lord is with you. Be strong and courageous. Yan po ang mga alagad ng Diyos. Ang isang alagad ng Panginoon ay hindi sumusuko. Pinapaniwalaan niya yung pangako ng kanyang teacher, ng kanyang Lord, no? Kaya yan din po ang sinabi po ni Pablo, ni Pablo kay Timothy. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So dito naman po sa Bagong Tipan, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Bakit grace? Bakit sa biyaya tayo maging matatag? Kasi po, ang biyaya ay nagko-qualify sa atin kahit minsan nakikita natin ang ating kahinaan. Every time na nakikita mo ang iyong kahinaan, dapat makita mo ang biyaya ng Diyos. Every time na makikita mo yung pong kakulangan mo, makikita mo dapat ang biyaya ng Diyos because the grace of God qualifies you. Pakisulat nga ninyo dyan, mga kapatid. The grace of God qualifies me. It qualifies you to be His disciple. It qualifies you to be His son or to be His child. It qualifies you for everything. It qualifies you to be a permanent resident of the Holy Spirit. It qualifies you to be empowered. It qualifies you. That is the grace of God. Enablement. Yung grace po dyan na tinatawag, it is the divine enablement. You are enabled by God. The grace of God will make you strong. So dito po sa Bagong Tipan, no? Higit po natin dapat kasi maunawaan na ang tanging magbibigay ng katatagan sa atin, kalakasan, bilang mga alagad ng ating Panginoon ay ang kanyang biyaya. No? Dito po sa Acts chapter 2 o chapter 20 verse 32. Acts chapter 20 verse 32, ito po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. Now, I entrust you into God's hand and the message of His grace. So, ini-entrust ni Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso na nakasama niya sa loob ng 3 taon. Nag-mission po siya doon. At nag-stay po siya for 3 years. At siya po yung nagpapaalam na dito sa huling mensahe na ito. Alam niyo, nung una ko ang nabasa ito, umiyak talaga ako kasi syempre, nakasama nila si Pablo for 3 years, for so long, and yet eto ngayon nagpapaalam na siya. Hindi na siya babalik. Sabi niya, hindi na ako babalik at hindi niya na ako makikita muli. And now, sabi niya, I entrust you into God's hand and the message of His grace. Why the message of His grace? Which is all that you need to become strong. Yan ang kailangan natin, kailangan ninyo para kayo'y maging matatag. The message of grace is all we need so that we
become strong. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you for your grace, Lord. Kaya kailangan natin maintindihan to. Itong grace na to. Pag sinabi po pong grace, hindi ibig sabihin na wala kang, wala kang gagawin. Kundi, ang biyaya, mga kapatid, ay ginagawa kang matatag. Ginagawa kang energetic. Ginagawa kang aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. This message of grace is all that you need to become strong. All of God's blessing are imparted through the message of His grace. Dito po sa mensaheng ito, maging po lahat ng ating mga pangangailangan. Everything that you need, mga kapatid, ay nakapaloob dito sa mensahe ng biyaya. Bakit? Sabagat ang biyayang yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So we need to be strong and strengthen ourselves in the message of grace. Kaya yan po sinabi ni Pablo kay Timothy. 2 Timothy chapter 2, no? Verse 1. Okay? All of God's blessing are imparted through the message of His grace, which He provides as the spiritual inheritance given to all of His holy ones. Mga kapatid, ang isa sa problema po ni Timothy ay naapektuhan siya sa mga pangyayari. Sa kaganapan nung panahon na yon. Kasi nga, ang problema niya, bata pa siya. Pangalawa, ay mahiyain si Timothy. Kung titingnan mo, hindi pa siya talaga qualified. If we're gonna compare Timothy to those leaders and prominent people na umo-oppose kay Pablo. Si Pablo nga hindi nila tinatantanan di ba? Si Pablo talagang binabanatan nila during his time. Eto ngayon, bibitayin na si Pablo at walang magtatanggol doon sa mensahe ng biyaya na ipinangangaral ni Pablo. Wala siyang ibang makita. Kaya ngayon, ang kanya pong no choice si Timothy. Si Timothy, Titus yan. Kaya yun po ang sinulatan niya. Kaya kailangan merong mapagpapasahan ng baton. Pero ang problema nga kay Timothy ay Timothy was prone to shrink back from exercising his spiritual gifts because of shyness. Mahiyain siya. Matatakutin siya. Shyness. Tapos takot din siya. Humarap sa mga taong umu-oppose sa kanilang pananampalataya. And then yung controversy. May mga controversy, Minsan may mga controversy doon sa mga sinusundan mo. Pero alam po ninyo, we have to hear the very message. Kaya sabi ni Pablo, again, in verse 7, so 2 Timothy chapter 1, is that sinabi niya, God did not give you a spirit of timidity. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagiging mahiyain. Not the spirit of timidity, but a spirit of power, the spirit of love, and self-discipline, self-control, kapatid. Kaya, you are filled with power, you are filled with love, and self-control. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. I am filled with the spirit of power, love, and self-control. Come on, you have that in your heart. As a disciple of Christ. Kaya, kung meron kang spirit of power, and you believe that, because that's what you have right now, then mawawalang anumang pong timidity. That spirit of timidity will be wiped out in your life. And I speak this and I declare this in the name of Jesus Christ. Even the spirit of shyness, spirit of fear, and even those controversy, hindi mo katatakutan sa buhay mo. Ano bang kontrobersya sa buhay mo, kapatid? Kaya, again, we need to stand and strong and courageous bilang mga alagad ng Diyos. Eto po, gusto ko pong tapusin ang ating pong mensahe ngayong umaga na ang sino man na alagad ng Diyos ay eto po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo in Mark chapter 8 verse 34. 8:34 sabi niya, Jesus called the crowd together with His disciples. Pinalapit niya. Lapit kayo rito.
At sinabi niya sa kanila, if anyone wishes to follow me as my disciple, ito po yung qualification. Number 1, he must deny himself. Take up his cross and follow me. So tatlong bagay po ang sinabi ni Lord dito po sa Mark chapter 8 verse 34. You must deny yourself. Denying yourself means you have to set aside selfish interest. Pag denying yourself means, no, sa pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo, ang susundin mo ay yung pong utos niya, yung pong gusto niya, yung pong mga bagay na ipinapagawa niya. Kasi ito pong laman na ito kung bakit why we need to deny ourselves, because this flesh ay umaayaw, no? Agkitakit, mga dangar ti Ilocano, yeah? Agkitakit dito'y lasag mo, nga sumurot ti pagayatan ti Apo. Ibig sabihin, no, sa Tagalog, no, umaayaw itong laman mo na to na sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. This flesh doesn't want to submit it to the Lord. Kasi meron po siyang mga gusto. Itong laman na to, meron siyang mga gusto na kahit nakakasira yan, hindi po niya, wala po siyang pakialam. Kaya kinakailangan, itong laman natin ay i-control natin. Tayo ang dapat na mag-control ng katawan, mag-manage ng katawan, at pasundin ang katawan natin sa gusto ng Diyos, hindi yung tayo ang sumusunod sa gusto ng ating laman, gusto ng katawan natin. Ang hirap minsan i-control yung katawan natin, ano? Lalo-lalo na kayo, ayan, karamihan dyan, meron pong mga edad na nakikinig po sa atin. Ang taas na ng sugar, no? Ang taas na ng sugar, ang dami ng sugar. Dapat yumayaman na. Alam mo, kung naibebenta lang yung sugar na yan sa katawan mo, mayaman ka na. Yung mantika sa katawan mo, cholesterol, kung naibebenta yan, mayaman na tayo. Ano? Ay, minsan, meron na tayo, ang taas na ng sugar mo. Ang taas na ng cholesterol mo. May mga damage na nakita dun sa ganito, ganyan, ano? Ang hirap pa rin i-control yung gusto ng katawan. Alam mo, katawan, minsan kasabi mo yung katawan, alam mo, katawan ko, ang dami mo lang ng sugar, gustong-gusto mo pa rin kumain ng matamis. Gustong-gusto mo pa rin kumain ng mga bawal sa iyong sarili. Kasi nga po, yung katawan, wala siyang isip. Ang gusto niya lang, basta gusto niya. Kahit na yan ay nakakasira sa kanya, wala siyang pakialam. So, yan ang katawan. Kaya kinakailangan, hindi yung gusto ng katawan, kundi yung alam mong tama, lalong-lalo na sa mga bagay na espiritual. Itong katawan na to, ayaw sumamba sa Diyos yan. Itong katawan na to, ayaw pumunta sa church yan, ayaw bumangon ng maaga yan. Ayaw manalangin yan, ayaw niyang ipagamit yung dila mo at yung katawan na yan para manalangin, magpuri. Ayaw nung katawan na to, lalong-lalo na kapag may spirit yan na kumokontrol. Ayaw ng katawan na to na pumupunta na nagpapahayag. So kinakailangan ngayon, you being you in the spirit, you being a born of God, you being a new created being, kailangan ngayon, hatakin mo tong katawan na to at ipasubmit sa Espiritu ng Panginoon at magamit itong katawan na ito sa paglilingkod sa Diyos. Magamit ang katawan na ito sa pagpupuri sa Panginoon. Okay? So submit yourself, deny yourself. You deny, set aside selfish interest, and take up His cross. Number 2 is take up His cross. Ibig sabihin is, you have to express your willingness to endure whatever may come. Ano mang pong kahirapan, ano mang persecution, ano mang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, cross mo yan. Alam mo yon, pag nakita niyo ang Lord, nung siya po'y papasan ng cross, hindi po madali yon. Ibig sabihin po, yung mga cross na yan, hindi ibig sabihin na magpapako kayo sa cross. No? That's not what I mean. Is that, ano ba yung cross mo? No? Yung pong mga pagsubok na yan, hindi ka magpapahadlang sa paglilingkod. Take up your cross, kapatid. May mga sinasabi ang tao sa iyo, mayroon pong mga sitwasyong ganito, may sitwasyon sa pamilya mo na ganyan, may pangyayari na ganitong hindi inaasahan, mayroon pong mga nangyari na mga ginagagawan ng tao, mayroon pong persecution ng tao, then take up your cross. No one can stop you being a disciple of Christ to follow Jesus Christ. And then take up your cross. Katulad ng Panginoong Jesucristo, in-endure niya, tiniis niya lahat ng paghihirap.
So when Christ says, anyone who follows me, he must deny himself, set aside those selfish interests, take up his cross, ibig sabihin, kapatid, ay handa mong harapin ang anumang paghihirap. Kung meron mang kahirapan, kung meron mang persecution, kung meron mang opposition, ay iyong kaharapin at magpatuloy ka bilang alagad ng Panginoon. Be strong and courageous kasi may pangako ang Lord, hindi kita iiwanan. Ano ito maganda, follow me. Pag sinabi ni Lord na follow me, you have to believe in Him, conforming to the example of Christ. Follow the footstep of Christ. Well, we are not living like Christ, mga kapatid, because Christ lives in us. Our life is Christ. Pero yung pong paglilingkod natin bilang alagad is we have to follow the footstep of Jesus Christ. No? Yung halimbawa. Kasi ang mga alagad, katulad yan, mga alagad na nababasa natin sa Bible, ginaya nila ng Panginoon. Kahit kamatayan, hindi po nila katakutan. So when the Lord says, follow me, anumang suffering na iyong kakaharapin at kahit kamatayan pa sa iyong pagiging Kristiyano at pagsunod kay Kristo at paglilingkod sa Kristo, if you are a truly disciple of Christ, kahit kamatayan pa, ikaw ay maninindigan sa iyong pananampalataya. Be strong and courageous. Handa kang mag-suffer kung kinakailangan. Ang mahalaga dito, ang Diyos sumasayo. Handa kang harapin ang anumang pagsubok at hamon ng buhay kung kinakailangan. Anumang mga oposisyon, handa kang harapin. Deny yourself, take up your cross, and follow me, says the Lord. Anyone who wants and wishes to become my disciple, deny himself. Sabihin nga natin, anyone who wishes to follow Jesus, number one, deny himself, take up his cross, and follow Jesus Christ. I will deny myself, I will take up my cross, and I will follow Jesus Christ. Mga kapatid, be strong, be courageous, disciple of Jesus Christ. Kahit anong balita pa na ating pong mababalitaan sa mundong ito, we stand on our faith and we keep moving and pursuing, proclaiming the gospel. Even some people disqualifies you. Maybe they mock at you, no? Binubuli ka, dinidisqualify ka. Again, you stand and speak with boldness and with the power of the Holy Spirit the mission that God commissioned you to do. And that is to preach the gospel. Pray for those sick people. You have to heal the sick and set the people free from any oppression and poverty. Father, thank you so much for your word today. Thank you, Lord God, that you encouraged us to be strong and courageous sa anumang pong laban na aming pong haharapin sa buhay. God, you are our strength. And thank you because you have said in your word that you're going to go with us. You never leave us nor forsake us, oh God. So be it. Whatever things happening, Lord, in this world, our mission is to preach and share the gospel. And thank you, this is our life. I speak blessing to everyone in Jesus' name. Amen and amen.